Sabay-sabay natin alamin ang mga kaganapan na nangyayari sa ating bansa. Yo, what's up mga kaibigan? This is Aituki po again. Ngayon nandito ulit tayo sa channel ni Pinas News Insider. Dito ulit tayo magbibigay ng komento at reaction. Kaya samahan nyo ko guys. Let's go! Viral ngayon sa social media. Kay bago-bago mo pa sa gobyerno. Kaya't huwag kang mag-aangas, Rafi Tulfo. Ito ang maikli ngunit makabuluhang mensahe ng maraming supporters ng President na si Bongbong Marcos Jr. sa naging pagpaparinig ng TV So ito lang, hindi ko alam tong issue na to guys. Ngayon ko lang mahalaman. News anchor vlogger na senator na si Rafi Tulfo nang sabihin ito sa publiko na hindi raw niya susuportahan ng 100% si President Bongbong Marcos Jr. Ito ang balitang hindi inaasahan ng kanyang mga taga-suporta na bumoto noon sa pagka-senator kay Rafi Tulfo. Bakit raw tila hambog-hambugan na ang senator? Hindi raw makapaniwala ang maraming Pilipino sa mga nasabing balita kung saan kinakalaban ni Senator Rafi Tulfo ang president ng luklok ng minamahal ng maraming Pilipino. Narito ang eksklusibong report kung saan pinanggigilan ng maraming netizen si Rafi Tulfo matapos ang kanyang pagpaparinig kay President Bongbong. Hindi ko may tatanggi guys na isa ako sa humahanga kay Senator Idol Rafi Tulfo dahil sa mga nagagawa niya ngayon sa Senado na halungkat lahat ng mga korupsyon na nangyayari sa loob ng Malacanang. Marcos Jr. Pero bago ang lahat, kung bago pa sa lahat ng hindi pa nakasubscribe mga kaibigan kay Pinas News Insider, mag-subscribe na po tayo at huwag nyo rin pong kalimutan mag-subscribe dito sa aking channel. Tamang kayo sa channel na ito ay huwag kalimutang i-click ang subscribe at notification bell para mas maging updated pa kayo lalo sa lahat pa ng bagong videos na i-upload namin. At yun na nga mga kababayan, mainit na pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media ang di umano'y balitang muling inulan ng samutsaring batikos ang TV News anchor turned senator na si Rafi Tulfo matapos ang kanyang diretsahang pagpapatama sa lahat ng kampo ng President na si Bongbong Marcos Jr. na wag raw siyang aasahan ng tao na siya ay magiging diehard kay President Bongbong Marcos Jr. Supporters ng ikatlong senator na nanalo noong May 2022 election ay tila pinagkaguluhan ngayon ng libu-libong netizen dahil sa kanyang controversial statement. Inilabas ng Global Daily Mirror ang naging pahayag ni Rafi Tulfo sa isang interview kung saan sinabi nito, and he quoted Tulfo, "I'm not a diehard supporter of BBM." Number 3 Senator-elect Rafi Tulfo is setting the record straight. He is not 100% supporting presumptive President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Tulfo made this clarification following his statement in an interview last October 2021 when he seemingly defended the latter. "I'm not supporting Bongbong Marcos at that time. It does not mean na talagang 100." Totoo kaya to guys na siya mismo nagsabi nito? Wala rin ako nabalitaan na ganito eh. Basta kung ano naman yung nakaka natin yan, nabibigyan natin ng reaction. Wala akong idea guys. I'm supporting him and ako'y diehard supporter na niya. No. End quote. Matapos ang kanyang controversial statement, dito na hindi nakapagpigil ang marami sa supporters ng President na si Bongbong Marcos Jr. At harap-harapang sinagot sa publiko ang pagpaparinig ng senator na si Rafi Tulfo ayon sa kanyang naging pahayag. Bago pa man daw nagsimula ang pagiging senator ni Rafi Tulfo, ay bakit nagikitaan pangaraw ito ng pagiging oposisyon sa lahat ng kanyang nagiging pahayag patungkol sa pagkapanalo ni President Bongbong Marcos Jr. Sa katunayan, maging ang mga supporters ni Rafi Tulfo sa kanyang YouTube vlog ay hindi na rin nakapagpigil at naglabas ng kanilang sama ng loob sa kanilang dating idol na si Rafi Tulfo. Ilan pa sa kanyang avid followers sa social media ang nagsabi,
na tila mukhang maling araw ang pinili nila kay Raffy Tulfo na ihalal sa Senado dahil bago pa lamang ito sa panunungkulan nito sa publiko ay nakikita na nga raw ang pagiging salungat nito sa gobyerno ayon sa official post ng isang netizen. Alam mo noon pa man Tulfo, iba na nananalaytay sa dugo mo. Hindi naman sa wala kang natulungan, pero mind you, lahat ng nasa programa mo pinakakitaan mo. Nako, wag mo kami lukuhin. Ikaw ang yumaman, ang problema ng pamilyang Pilipino na pumunta sa programa mo. Mas lalo pang lumala yung iba. Actually, totoo yung sabi ng prof namin sa psychology. Maling i-expose ng national TV ang mga sensitibong bagay, lalo na kung makakasira ng pamilya. Kahit pa man consent o permiso ng mga complainant sa konsensya mo at ng staff mo, dapat hindi nyo na pinapayagan na ma-air on ang national TV worldwide pa nga kasi kasama YouTube. You have all the rights to cut those scenes na sobrang bragging for both sides. Pero on the years na nag-air ang Raffy Tulfo in action, yun pa ata ang naha-highlight nyo. Galing no? Talaga pera-pera na lang ang basihan. Kaya kung inaasahan mong mabibigla kami sa statement mo na di ka susuporta kay BBM 100%, wala kaming pake. Una sa lahat, that's your opinion. We cannot do anything to that. Pero isa lang ang masasabi namin sa'yo. Hindi ka magtatagal sa Senado, to be honest. You won just only because of the hype of your program. Pero knowledge and experience as humanitarian Siguro tong balita na to guys, matagal na siguro to. citizen, tagilid ka. You just focusing on the things na para sa'yo totoo. Pero sa batas, hindi naman. Like yung issue sa ABS-CBN, di ba? Ipinagyabang mo pa. Naglag. Parang nag-mute lang siya guys. Naglag ba? Ay tapos na guys, nag-mute siya tapos nawala yung phone niya. At yun nga po mga kaibigan, dito po nagtatapos ang ating reaction video. Muli ako po si I2K ng Sundalo ng Tunggalo at 811. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Yeah, peace out. Paglayag-layagin na at pagkupo ng aming tigre, walang makakapilit sa itinak na mangyari. Sara Duterte ang aming BC at Bongbong Marcos aming presidente. Kahit na anumang ipatunyo na basura, wala na sa inyo ngayon maniniwala. Inyo kami mabubulag sa paninira na inyong ginagawa sa itinakda na magiging ama dito sa bayang sinilangan at maninilbihan ng tapat sa kanyang bayan. Tulad ng kanyang ama na nagpakinang dito sa lupa na kung tawagin teras ng silangan. Ako'y Isabelenyo, aking isisigaw na Luzon, Visayas hanggang sa Mindanao. Dito sa rehiyong Tosar at BBM kami, talo kami nga Ilocano, Marcos kami.